Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa nusalli wa nusallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po namin ng mga kapatid at mga gili namin na taga-subaybay. Ang tinatawag sa wikang Arabic na at-tarbiyah al-imaniyah, ang pangangalaga pangangalaga ng sanggol sa tamang pananampalataya, ay napakahalaga. Yung kasi ang yun ang ugat ng Islam, na kung saan yun dun mo dapat umpisahan ang katuruan na itinuturo mo sa iyong sanggol. Siyempre, babae man o lalaki. Allahu Akbar. Babae man o lalaki. Kaya merong isang napakahalagang pagpapaliwanag ng banal na Quran na ito ay idinaan sa pamaraan o pangangalaga ni Luqman sa kanyang anak. Siyempre, hindi lang ang hulugan ang pinag-usapan dito naman lalaki, ay para lang sa lalaki, para rin sa babae ito. Sabihin, lalaki at babae na anak. Mababasa natin surat Luqman. Isang kabanata sa banal na Quran, tinatawag na surat Luqman. Ito yung sinasabi doon kung paano inaalagaan ni Luqman ang kanyang anak sa tamang pangangalaga, sa tamang pananampalataya. Ito ang sinabi ni Luqman sa kanyang anak ayon sa nabanggit sa surat Luqman. Surat Luqman, mga kapatid, ay surat 31. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu. Noon ay sinabi ni Luqman sa kanyang anak habang pinapayuhan niya ang kanyang anak. Ano ang unang-unang payo ni Luqman? Sabi na, ya bunayya la tushrik billah. O aking anak, huwag kang sumamba ng iba maliban sa Allah. Huwag kang sumamba ng sino man na kasama sa pagsamba mo sa Allah. Sabihin yung shirk. Ipinagbabawal ng Allah ng unang bawal sa lahat ng bawal ay ang tinatawag na shirk. Siyempre, dito sa bagay na ito, mga kapatid, pantay na dito ang babae sa lalaki. Kadalasan kasi sa utos ng Quran, kapag nabanggit ay, kumbaga sa ang pananalita ay, sabi nga sa grammar, masculine, hindi feminine, ay tunutukoy both side, babae at saka lalaki. Sabi ni Luqman, inna shirka la dhulmun azim. O aking anak, ang pagtatambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay malaking dhulm. Malaking kasalanan. Actually, yun ang pinakapangunahin sa lahat ng kasalanan. Kaya dito, para maintindihan ng anak kung gaano kahalaga ang pagsamba sa nag-iisang Allah lamang, ay yung kabaliktaran nun, huwag kang sumamba ng iba maliban sa Kanya. La tushrik billah. Inna shirka la dhulmun azim.
Allahu Akbar. Kaya, unang-unang itinanim ni Luqman sa kaisipan at sa puso't isipan ng kanyang anak, yung karapatan ng Allah. Ang karapatan ng Allah ay sambahin mo siya lamang at hindi ka sasamba ng kahit sino, sino man, nino man. Sabi, hindi ka pwede sumamba ng kahit ano, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya unang-unang itinanim ni Luqman, ayon sa banal na Quran, sa puso't isipan ng kanyang sanggol, ay karapatan ng Allah na hindi ka pwedeng sumamba ng kahit sino, maliban sa kanya. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng shirk. Kaya, ibig sabihin, ang gawain na ito, ang pagsamba ng iba maliban sa Allah, ay sinira mo ang karapatan ng Allah sa iyo, kaya malaking zulm. Dakilang kasalanan. Malaking kasalanan. Kasi ibig sabihin ng zulm, mga kapatid, sabihin ng zulm, ang paglalagay ng bagay sa maling paglalagyan. Ang paglalagay ng anumang bagay sa maling paglalagyan. Sabihin, malaking pagkakamali. Kaya, ang pinakapangunahing dapat na nakahanda tayo, na yun ang dapat itanim natin sa puso't isipan ng ating mga anak, yung karapatan ng Allah, bago ang karapatan ng sino man, nino man. Dahil, kung sakali, ang tao na gumagawa nito, sumasamba ng iba, maliban sa Allah, hindi niya namamamalayan, hindi lang ang Allah, yung kanyang relasyon sa Allah ang kanyang sinisira, pati relasyon niya sa mga tao o kahit sa hayop. Totoo, mga kapatid. Hindi paninira. Hindi paninira. Pero ito katotohanan na nakikita natin. Ha? Dito na lang sa Pilipinas, sino man ang nagtuturo ng maling pagsamba, ano mang klase ng relihiyon yan, Katoliko man yan, born again man yan, Iglesia ni Cristo man yan, hindi tatagal, sooner or later. Makita mo na kung paano nila sinisira ang karapatan o paano nila nilabag, paano nila inapi ang mga tao. At sabihin mo na kung anong relihiyon, maliban sa Islam dito sa Pilipinas, ay ngayon, lahat sila ay meron silang pang-aapi sa mga tauhan nila mismo, mga tagasunod nila mismo. Inaapi nila. Simpleng pang-aapi lang. Simpleng pang-aapi na bunga ng shirk. Yun ang resulta ng shirk. Kaya nga tinawag na dhulmun azim, malaking pang-aapi, malaking kasalanan. Kasi, simpleng pang-aaping ginagawa nila, ay kukunin nila, kukolektahin nila yung pera ng mga mahirap na halos wala makain, at yun ang ipunin nila, at doon sila mamuhay ng marangyang pamumuhay. May mga sarili silang mga eroplano, may mga private plane sila, may mga sarili silang mga magagandang mansyon, may mga sarili silang hotel sa ibang bansa. Saan ang galing yun? Pera na mahirap. Hindi po pang-aapi yun. Kaya sabi nga ng mga scholar, kapag gumawa ka ng zulm sa relasyon mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak, gagawa ka rin ng zulm o pang-aapi sa mga nilikha ng Allah. Sigurado na yun. Walang question. Sigurado na yun. At sino ang aangal sa mga Kristiyano sa Pilipinas na mali ang aking sinasabi? Sino? Walang problema kung ayaw niyong marinig. Pag sabihin niyo muli ko na ulitin, pero ulitin ko na ulitin eh. Kasi totoo eh. Allahu Akbar. Kaya yun ang totoo, mga kapatid. Kaya ang punto, mabalik ako yung pinakapunto ko, ang punto dito, mga kapatid, kailangan talaga ng unang-unang itatanim natin sa puso ng sanggol ay ang tamang paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang pinakamahalaga na kumbaga, yun ang pinakamahalagang unang-unang naitanim natin sa kanilang puso't isipan, lalo-lalo na yung ina. Hindi ko sinasabing hindi tungkulin ng ama, pero siyempre ang ina kasi ang palaging
nag-aalaga ng kanyang sanggol, kaya yun ang unang itatanim sa kanyang anak, kung paano niya makilala kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, at paano niya malaman kung ano yung karapatan ng Allah sa kanya, at ano yung hindi na pwedeng gawin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, halimbawa na lang dito mga kapatid, na ito naman ay ginawa ni Prophet, yung kanina ay kay Luqman. Ito naman ay ginawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ginawa ng propeta sa isang batang lalaki, pero pwede mo rin gawin sa isang batang babae. At lalo-lalo ng ina, pwedeng gawin sa kanyang anak na babae. Allahu Akbar. Kaya, ano yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Kasama niya si Abdullah ibn Abbas. Si Abdullah ibn Abbas, mga kapatid, nung namatay ang propeta, halos sanggol pa lang siya, bata pa lang. Kaya kasama ng propeta, si Abdullah ibn Abbas ay pinsan buo. Anak ng tiyuhin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Al-Abbas. Anak niya si Abdullah. Siyempre, marami kasi mga pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Ali bin Abi Talib, na siya nag-aalaga. Isa sa mga, kumbaga kasama sa naalagaan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mismong mga pinsan buo niya. Kasama dito si Abdullah. Anong sinabi na kay Abdullah? Pakinggan niyo mga kapatid. Sabi na, ya gulam. O batang lalaki. Tinutukin na yung kanyang pinsan. Ala uallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Sabi niya, ano kaya kung ituturo ko sa iyo? Tingnan yung way ng pagturo para matuto tayo magturo sa mga bata. Walang mabigat na salita. Kumbaga, hindi sa pilitan ba? Para mas lalo kayo magkaintindihan. Kaya ganun, hindi mo pwedeng pilitin ng iyong anak sa mga katuruan. Magandang pamaraan ng pagbibigay ng tamang katuruan. Sabi na, alaw alimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin. Ano sa tingin mo? Sabi na, kung magbibigay ko sa iyo ng mga katuruan na maging kapakipakinabang sa iyo na mula sa Allah. Sabi, kapakinabangan mula sa Allah, na mapakinabangan mo kapag itinuro ko sa iyo ang mga bagay na ito. Allahu Akbar. Ano yung mga bagay na yun? Sabi niya na maging kapakipakinabang kay Abdullah, bata pa lang si Abdullah noon, di ba? Wala pa yata 10 taon eh. Sabi niya, ito'y kapakipakinabang dito at lalo sa kabilang buhay. Sabi niya, ihfadillah yahfadhk. Matalinghaga yung salita eh. Sabi niya, alagaan mo ang Allah at alagaan ka niya. Ano yung sabihin na alagaan mo? Siyempre, matalihagang Arabic, pero ibig sabihin nun, sundin mo ang Allah. Baga, sundin mo ang gusto ng Allah at alagaan ka niya. Allahu Akbar. Ibig sabihin, meron akong sinasabi noon na kapag ako'y nagtuturo, para bagang sinasabi ng Allah sa atin, sumunod ka lang, sagot kita. Allahu Akbar. Sabi ni, ihfadillah yahfadk. Ihfadillah tajidhu tijahak. Alagaan mo ang Allah, sundin mo ang Allah, at kahit saan, nandun lang Allah sa iyo, para sa iyo. Ibig sabihin, saan ka mang nangangailangan, nandun lang Allah sa iyo. Sila sa harap mo yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Akbar. Yun ang unang-unang napakahalagang pakinabang. Kapag sinunod mo ang kagustuhan ng Allah, alagaan ka ng Allah, saan ka man naroroon, sa anumang sitwasyon, anumang oras. Yun ang unang-una. Yun ang resulta ng pagsunod natin sa, unang-una, pagsama natin sa kaisahan ng Allah, at sinunod natin ang kanyang gusto, siya ay aalagaan tayo kahit saan man tayo naroroon. At ito naman, para maintindihan natin kung gaano kahalaga na doon lang tayo manalangin, sabi niya, idha sa'alta fas'alillah. Yun ang sabi ng Propeta kay Abdullah ibn Abbas. Sabi niya,
Kung may kailangan ka, ano man ang kailangan mo? Doon ka humingi sa Allah. Sabihin, ano man ang problema mo, bago ka magsalita sa sino man, o humingi ng tulong ng sino man, doon ka humingi sa Allah. Whether sa'alta fas'alillah. Whether sta'anta fasta'in billah. Kung kailangan mo ng maagarang tulong, doon ka humingi ng tulong sa Allah. Allahu Akbar. At ito na. Tingnan niyo kung paano pinatibay ng propeta ang kanyang salita. Sabi niya, wa'alam. Dapat mong malaman. Anna al-khalqa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in la yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Dapat malaman ang buong sanglibutan, lahat ng nilikha ng Allah. Kung gagawa sila ng kapakinabangan sa iyo, wala silang magawang kapakinabangan na mapapakinabangan mula sa kanila, mula sa mga nilikha ng Allah, mula sa tao, halimbawa, maliban sa nakatakda para sa iyo. Allahu Akbar. Walau istama'u ala ay yadurruka bi shay', la yadurruka bi shay' lama kataballahu alayk. At sabi na kung sakali naman gusto nilang mapahamak ka, sabihin, yung sangkatauhan o lahat ng nilikha ng Allah, gusto nilang mapahamak ka, hindi ka pwede mapahamak maliban doon sa nakatakda para sa'yo. Para bagang siguraduhin mo na wala kang aasahan doon sa kanila, dito ka aasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Nakataas na yung panulat, yung panulat doon sa nakatakda, nakataas na, at tuyo na ang sinusulatan. Yung tapos na. Tapos na yung nakatakda. Kaya siguraduhin mo lang doon ka lumalapit sa Allah ta'ala. Allahu Akbar. Pagpatuloy po natin mga kapatid. Diyan lang muna kayo. Mga kapatid, tingnan niyo yung hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napaka-matalinghagang salita. Ang punto naman natin dito mga kapatid sa paliwanag ni kay Abdullah ibn Abbas, gusto niyang makasigurado na si Abdullah ibn Abbas ay makilala niya ang Allah, anong kapangyarihan ng Allah, at pagkatapos nun, malaman niya ang tao ay kasangkapan lang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, walang magagawa ang tao maliban dun sa kung ano man ang pinahintulot ng Allah na kanyang gagawin. Pareho rin ang gagawin ng tao ay kapakinabangan sa atin na kapwa nilang tao o kapinsalaan sa atin, sabihin kapahamakan sa atin, wala silang magagawa maliban doon sa kung ano ang ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lahat na ni mga kapatid nakatakda na eh. Wala nang mababago. Kayo na kung paano niyo isipin, paano itinanim ng Propeta sallam sa kaisipan ni Abdullah Abbas at sa kaisipan natin lahat, babae man o lalaki, ang ganong katuruan, ayun ang dapat natin maintindihan, maunawaan. Na alam ko, hindi ako namimintas. Ha? Hindi ko binababa ang katangian o karangalan ng sino man sa atin. Pero ang problema natin sa bagay na ito ay mas maraming hindi nakakaunawa
kaysa nakakaunawa. Yun ang totoo, mga kapatid. Kasi, ito simple lang kasi itong turo na ito, mga kapatid, katulad siya sabi ko, pantay ng babae at saka lalaki dito. Kailangan natin lahat. Bibihira sa tao na kapag nagkaroon ng problema, unang-unang maalala niya Allah. Karamihan, kung financial na problema, maalala niya kung saan siya hingi ng tulong, o saan siya uutang, o saan siya, kung meron sa isasanla, saan ang magandang pawn shop. Samantalang pawn shop ay haram. Kasi patubuan riba. Allahu Akbar. Kayo nang patunay na ibig sabihin itong bagay na ito, na which is dapat na yun ang unang-unang ipaintindi natin sa ating mga sanggol. Yun ang unang ipaintindi natin sa ating mga sanggol, yung bagay na kung paano tayo makikitungo sa Allah, ano yung dapat natin gawin at ano yung hindi dapat. Ano yung dapat na mangyari at saka hindi dapat na mangyari. Yun ang problema Kasi, maraming hindi nakakaunawa nun. Naalala ko, ito, patarastas lang na tama. May kasabihan yung mga matatanda nung aking kinamulatan ng konti. Yung mga ganun doon na turo na medyo malalim ng konti. Hindi naman malalim yun Kasi, sang-ayon yun sa fitra Sabi niya, huwag niyo muna ipaalam sa mga bata. Kasi sabi nila, kumbaga sa masisira yung kanilang astaghfirullah din. Hindi lang maintindihan na ibig sabihin. Maintindihan ng bata, no? Huwag mo lang kasing laliman. Huwag mo laliman. Halimbawa na lang. Ito, halimbawa. Sabihin mo sa anak mo habang ikaw nakaharap, anak, nakita mo yung ibon, ang ganda, Sabihin, oo nga, no? Oo nga, tay, no? Oo nga, nanay, ang galing lumipad. Ano mo ba, anak? Yung ibon na yan, ang lumikha niyan, Allah. At yung paglipad niyan na yan, ang kumukontrol niyan, Allah. Kasi ikaw kaya bang lumipad? Hindi, kasi hindi ka nilikha ng Allah na lilipad Kaya pag nasabi mo sa bata, oo nga, no? Ngayon, anak, ikaw rin. Ang lumikha sa'yo, ang Allah. Ngayon, yung gatas na pareho niyang gatas na dinididi mo sa nanay mo, o gatas na binili mo sa palengke, lahat nun ay galing dun sa nilikha ng Allah. Kaya galing pa rin sa Allah yun. Kaya ang isusukli mo sa Allah, sumunod ka lang. Maniwala ka sa kanyang kaisahan, siya lang sambahin mo. Sa tingin mo kaya, kung gano'n na paliwanag mo sa anak mo na sabihin natin 2 taong gulang na marunong magsalita, hindi na maintindihan. Mga kapatid, maintindihan niya kasi mayroong fitra. Sabi nga ng mga scholar, sinabi na Allah sa banal na Quran na nurun na ala nur. Ibig sabihin, yung likas na pagkalikan ng Allah doon sa puso at sa kaisipan ng bata, nandoon na. Basta once na nag-umpisa na yung bata na makakaintindi ng mga bagay-bagay, pwede mo na ipasok yung turo. Kaya kapag pinaliwanag mo yung sa anak mo na nakakaintindi na, sabihin natin 2 taon, 2 kalahati, 3 taon, maintindihan na yun. At kapag nakuha na yung katuruan na yun, mahirap na baguhin yun. Kasi nauna na yung tama Magbigay ko ng halimbawa, hindi ko yung halimbawa ito dahil sa nangyari sa aking sariling anak. Nagulat ako sa anak ko nung bata pa lang. Ang edad niya ay nasa 1 kalahating taon pa lang. Kapag ang nagbigas ng Quran dun sa Makkah, sa Haram, nasa Jeddah kami, si Sheikh Abdurrahman Sudais. Alam niya. Hindi ko alam kung bakit siya rin na nag-invento Ang tawag na si Abdurrahman Sudais, Tito. Sabi niya si Tito. Sabihin, tiyuhin ko. Tawag na tiyuhin doon niya si Sudais. Ngayon, sa ganong edad, basta lumagpas na ng konti na 1 kalahati, mga siguro, wala pa naman 2 taon yung bata. Pag nakarinig siya ng nagbasa ng Quran, tawag niya, Amin, Amin. Sabihin, tawag niya sa Quran, Amin. Ngayon, nagulat ako, ito talaga, hindi ko sinasabi ito dahil sa anak ko, Sa ganong edad na wala pang 2 taong gulang,
Meron siyang nahawakan na na magazine. Doon sa magazine, Islamic na magazine, meron doon mga article patungkol sa Islam. Tapos pagdating sa verse ng Quran, isinusulat sa wikang Arabic siyempre, sa sulat na Arabic at halos kahawig nung sulat sa Quran din na Arabic siyempre. O ganun mismo. Nagulat ako, binubuklat nung anak ko, hindi pa nakapag wala pa nga 2 taon eh. Nakita na yung sulat ng Quran, sabi ni Abi, amin, amin. Bakit ko inalimbawa ito? Kasi huwag niyong isipin na ganong edad hindi na, nakakaintindi na yun mga kapatid. Nagulat ako, sabihin, paano napag-iba, paano nakilala nung anak ko, yung Quran at saka hindi Quran, lahat ng sulat Arabic eh. Yung sulat na, nakasulat, yung magazine, wikang Arabic, tapos nakabukod doon yung Quran, paano siya na-distinguish nung bata, nakilala nung bata, saan yung Quran, saan yung hindi Quran. Nung nakita na nakasulat ng Quran, sabi ni Abi, amin. Allahu Akbar. Ang punto ko lang ito mga kapatid, hindi ko sinasabi ito dahil anak ko, pero sinasabi ko ito na bilang halimbawa ko ng batang sanggol, kapag inaalaga ng mabuti, madali rin makaunawa. Allahu Akbar. Kaya alhamdulillah, sa edad na anong edad nung anak ko? Sa edad na siguro 4 na taong gulang, naisaulo na yung Diyos sa ama. Kaso nga lang, napatawa lang ako. Ito patalastas sa naisaulo na yung suratun na, babago na may saulo ang Fatiha. Kasi doon sa Diyos ama, walang suratul Fatiha doon. Allahu Akbar. Sabihin, sa ganung edad, nakakapasa na yung bata ng Quran. Allahu Akbar. Kaya mas una na yung naisaulo yung suratul Naba kaysa suratul Fatiha dahil walang suratul Fatiha doon sa Diyos ama. Sa huling Diyos ng Quran. Okay. Bakit ko nasabi ito? Hindi ko sinasabi ito mga kapatid dahil sa anak ko. Pero ang punto ko lang dito, huwag niyong isipin na yung sinasabi ko ay imposible. Hindi imposible mga kapatid. Kaya ganito kasi ang pamaraan natin sa pag-aalaga natin sa ating mga sanggol. Siyempre, kasama doon ng mga anak natin, mga kabaihan. Ay, once na nakita natin na ito yung mga bata na ito nakakaintindi na unang-unang ipapasok natin sa kanilang kaisipan ay ang Islam. Lalo na Tauhid. Lalo na Aqidah at Tauhid. Inuuna-una ipapasok natin. At sigurado mga kapatid, sigurado ako na kapag yun ang unang ipinasok mo, Allahu Akbar, hindi ka na mahirapan. Hindi ka na mahirapan. Kasi halimbawa ko pa rin, hindi naman ako nag-aalaga. Kasama ako pero mga anak ng kapatid ko, pero napapahiya ko minsan. Kasi, pagtawag ng adan sa sala, kasi minsan di pa mag-adan, adan pa lang, magudo na kaagad. Tapos, kung ako'y tulog, siya pang gigising sa akin. Yung gumigising sa akin, tapos na magudo. Bakit? Kasi yun ang kinamulatan ng mga bata, pagsasala pagdarasal Sabi nga natin, sambayan, yun ang unang kinamulatan nila. Kaya, hindi ka na mahirapan magturo Sa tingin mo kayo, mga ganong klase ng sanggol na ang edad pa lang 7 taong gulang, 8 taong gulang, 10 taong gulang, ay marunong na magsala. Kailangan pang turuan yung paglaki? Hindi na. Hindi na kailangan turuan. Allahu Akbar. Kaya ito yung mga katutunan, mga kapatid, ito katulad ng turo ni, hindi ako siguro kung anong edad ni Abdullah ibn Abbas nung binanggit ng propeta sa kanyang hadis na ito. Pero sigurado ko ang edad ni Abdullah ibn Abbas ay wala pang 10 taon. Ang salita ng propeta, matalinghaga pa, pero hindi gagawin ng propeta kung hindi naintindihan ni Abdullah. Sigurado siya, naintindihan ni Abdullah yung sinasabi niya. Naalam ba niyo anong kinalabasan ni Abdullah ibn Abbas na ang guro niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo simula nung kanyang siya isang gul? Anong kinalabasan niya? Siya tinawag na Hebro hadihil umma. O isa pang pangalan niya, Turjumanul Quran. Tinawag siya, binansagan siya na tagapagpaliwanag ng banal na Quran. Sino? Si Abdullah ibn Abbas. Allahu Akbar. Siyempre, yun ay biyaya. Ibig sabihin yung blessing na mula doon sa turo ng propeta mismo
Pero hindi yung imposible na kapag ikaw yung gumawa, ay hindi makakaresulta ng, kung hindi mo maabot yun, ay malapit doon sa ganun sabihin. Ganung level. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng pag-aalaga natin sa ating mga sanggol sa ganitong kaparaanan. At ulitin ko yung pinakapaksa natin, ito'y obligasyon natin at karapatan nila. Karapatan ng ating mga sanggol. Karapatan nila. Ibig sabihin mga kapatid, tungkulin natin karapatan nila kapag hindi natin ginawa, mga kapatid, kapag lumaki at naligaw ang ating mga anak, ating mga sanggol, ay kasama tayo mananagot sa impyernong apoy. Kaya, huwag niyong isipin na inyong mga anak, ipagkatiwala sa mga yaya. Kasi kung hindi nag-alaga yung yaya ng tamang pangangalaga, mananagot tayo sa kabilang buhay. Mananagot tayo. At malaking pananagutan. Kasi alam katulong ko, paano sinabi natin doon sa gawain mabuti nila na kahit nandun tayo sa libingan, makikinabang tayo? Ganun din sa gawain masama kapag hindi natin sila tinuruan, hindi natin sila inalagaan ng tamang pangangalaga, ay mananagot din tayo mula sa libingan hanggang doon sa impyerno. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hindi sana mangyari. Itong sinasabi ko mga kapatid dito ay babala. Ang sabihin, binabalaan ko ang aking sarili at binabalaan ko kayo na wag natin baliwalain ang tungkulin na ito na karapatan ng ating mga anak dahil mananagot tayo sa kabilang buhay. Kaya, ganun kahalaga ito mga kapatid. Kaya, si Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, ay kita mo naman kung gaano siya naging kabuting bata. At isa pa sa ugali ni Abdullah ibn Abbas na napaka-humble, napaka-mapagkumbabang tao dahil kahit yung kaalaman niya ay punong-puno na siya ng kaalaman, pero humble pa rin. Okay, isisingin ko dito na patalastas. Sa ugali ni Abdullah ibn Abbas na nakakuha ng tamang kaalaman para hindi tayo magmamataas na may konting kaalaman. Problema lang kasi, kapag natuto na tayo ng konting kaalaman, hindi natin makikilala yung ating ustads kasi baka mas magaling na tayo sa ating ustads. Astaghfirullah. Si Abdullah ibn Abbas. Meron siyang guro, nakalimutan ko lang yung pangalan ng guro ni Abdullah ibn Abbas. Guro niya ay tabi'i. Ibig sabihin ng tabi'i, hindi sahaba, hindi na nakita ang propeta. Pero, siyempre, meron siyang kaalaman na maaaring hindi narating ni Abdullah ibn Abbas. Alam mo kung paano nag-aral si Abdullah ibn Abbas doon sa guro niya na hindi sahabi, kundi tabi'i? Ginagawa niya, aabangan niya yung guro niya bago lumabas yung guro niya papunta sa masjid sa oras ng asar. Doon siya matutulog sa harap ng pinto o doon siya higa sa harap ng pinto ng guro niya para pagbukas ng guro niya ng pinto, nandun na siya. Sino? Si Abdullah ibn Abbas. Tingnan niyo kung paano nagkaresulta yung tamang pangangalaga ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat mga kapatid. Ipagpatuloy po natin sa susunod na paliwanag natin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.